Mayong adlaw Zamboanga Peninsula. Aniya nasab kita sa laing episode sa talakayan sa PIA. Di na atong hisgutan ang mga nagkalain-laing programa sa atong gobyerno. May kalabutan sa mga isyu sa katilingban karon. Tungag oras nga hisgot-hisgot. Atong tukion ang mga paagi sa atong mga kagamahanang lokal o nasyonal. Kauban of course ang atong mga partners nga information officers sa lain-laing probinsya ug mga syudad ning atong rehiyon. Hisgot-hisgot para sa kalambuan. Hisgot-hisgot para sa kalinaw ug kultura. Hisgot-hisgot para sa hustong impormasyon. Kauban ang inyong ubos nga alagad, Emmanuel Taghoy, ngari kita maghisgot-hisgot. Ang serbisyo sa katawhan, ubos sa inisyatibo sa gobyerno aron sa pagsugpo sa local communist armed conflict nagapadayon sa gihapon. Gani ni adtong nakalabay lamang nga semana aduna na usay mga assistance ang Poverty Reduction Livelihood and Employment Cluster o PRLEC sa pipila ka mga lugar sa probinsya sa Zamboanga del Norte nga apektado sa insurgency. Kini ug pang mga hisgutanan atong tukion karong adlaw. Kauban ang atong Technical Education and Skills Development Specialist si Sir Roberto P. Ricafort Jr. Maayong hapon, Sir Bobby. May hapon sa sir. Good afternoon sa tanang naminaw o naglantaw karon sa ato ang live program. Yes sir, we are very happy no nga despite sa ato ang very kalit ra kayo nga invitation sa atong TESDA, but of course with our goal for public service sa ato ang mga ginahimo karon sa ato ang PRLEC, we are really glad that you are here with us this afternoon. So sir, atong mga topics karon are very interesting, and first of that is on the PRLEC project status no nga atong ginahimo sa atong probinsya sa Zamboanga del Norte. Sir, could you please tell us unsa ba kaayo ang atong mga proyekto nga ginahimo karon, ongoing ug mga nahimo na? Yes sir, good afternoon no. Una sa tanan, mga katawran sa atong mga listeners karon and viewers sa atong programa, and thank you very much sa Philippine Information Agency for giving us this opportunity para mapaypalo sa mga katawhan ang programa sa TESDA. In behalf sa among Regional Director, Mr. Dan Navarro, and our Provincial Director, Ma'am Miraluna Bay Lopez, I am Roberto Bubi Ricafort, Scholarship Focal for TESDA Zamboanga del Norte. Sir, ang ato ang mga programa karon nga may kalambigitan sa PRLEC para sa ato ang mga brothers nga rebel returnees and kaning dito na to IPs nga naa sa geographically isolated and disadvantaged areas or GIDAS. Yes sir. Naka-focus tayo sir sa this year ng atong mga programs, naka-focus sa mga barangays nga under sa Leon Postigo sa Serios Menya. Particularly sa Leon Postigo sir, ang ato ang programa sa Tinuyop o Midatag. Sa ato ang programa sir sa Tinuyop, kanang sa Tukaba project na to, natay turnover na og facility dito, and nakakanta graduation ceremony sa 84 trainees for masonry, plumbing, and PV systems installation. So ang ato ang PV systems installation sir, tungod kay natay patubig dito, ang atong PV system installation sa solar siya, muna pa'y gadala, nagtabang dito para mapanaog ang tubig gikan sa source padalong sa mga kabalayan sa barangay. And apoy gihimo ito nga charging panel, solar lang yapon. Para ang mga IPs na to dito, di naman to mangitag area nga asa na kuryente, dito na sa mag-charge sa atong charging panel. And atay training sa masonry in situ na 25 ka katong trainees and plumbing in situ. And na siya sa barangay Tinuyop lamang na siya. And atong project na human na, pero per record nato sa TESDA, 70% or 70.08% pa lang sustaining stages because dapat ay mga dugang pa mga programa yata nila. Siguro dili na karong tuiga kay patapos naman ang atong tuig. Siguro next year na pod kay wala may undang ang atong serbisyo o pagtabang sa mga katawhan, labi na gyud kining nasa GIDAS. And dapat ay programa sa Midatag, sa Leon Postigo gyapon. Bitaw na ito mga uswag IPs. So naatay training dito, nakandak sa carpentry and putay
raised organic chicken, leading to organic agriculture production in situ. Ang ilahang carpentry, ang ilang output is ilahang poultry. Ang ilahang papuyan sa ilang raised organic chicken. So, di una na ito training sa carpentry, sila naghimo para kung asang ibot lang ilang manok. Right after, nag-training dayon ta nila po, same participants of raised organic chicken. Tudluan sila pagpamuhi og manok in a organic way. Dayon, hapon tayo rug making dito. Kaya mo po ilang i-request. Rug making for 40 trainees and kanikaron nga tempura making po. Tempura making kay mo man karon labi na sa pandemya. Kani ra to mabaligya kay ang tao gawa sa normal nga pagkaon, hilig man tag mga Pinoy, hilig man tag mga street food, so snacks. So, yes. ano ba, request na dito para pag kuno nga hinig mag-open na or in-ECQ nga pwede nila makapanegosyo. Kaya daw kay ilang sundan kay nakita, dali na po daw nila mapahalin and sayang na po nila mahimo. Nindot so, ito mga programa, sir, sa Leon Postigo. Then, napo tayo another barangay, sir, another LGU. Yes, sir. Sa Sirius Minya, na natagaan na itong project or programa sa TESDA. Una-una na atay programa sa Barangay Bagumbayan sa Sirius Minya. Nagitawag na itong pan-negosyo sa Bagumbayan. Nag-training tayo ito og bread and pastry production sa 20 kabuk scholars. Nahuman na sila, na-assess na. Kung wala akong masipiyat, murag 100% ganit sila ang nakapasal gid sa assessment na naka-rate competent. Daghan. Then, yes, sir. Kay gusto sila ito magnegosyo, nasa plano nga magtukod og bakery. So, muna po na yung next na ito nga program nga ihatag sila ha. So, most likely po, sir, implement ito next year pagyapon. Kay karon pa yun na itong program, exhausted atong mga fans. Then, gawa sa atong bread and pastry production, na po tayo organic agriculture dito nga COC lang, kaning produce organic vegetables. So, atos lang itudluan, pagpananom para sustainable living, di lang basta-basta pagpananom, pwede itudluan sila o kung saan pag-produce of organic vegetable. Kay sila po gusto po makabalo kay mostly sa itong mga brothers dito sa lagyo ng mga barangay far-flung areas, maabot naman og signal sa kuan sa internet ng uban or uban makanaog na kay may mga dalan pag-abot sa downtown makita na nila sa internet nga kanang nadaipikto ng mga paggamit ng mga pesticides. Magkabalon na karon yan atay programa aning organic agriculture, interesado kay sila. So gusto sila magkabalo on pag-produce of organic vegetable. So nagpadala kay training dito. And same po, raise organic chicken. Nag-training po tayo ito. And sa Bagumbayan, 56.88% ang ato ang completion rate dito. Siguro matingala ang ubano nga, nahuman na training dito pero 58 pa lang gyapon, 56.88. It's because ang PR-like program ang God is a combination or joint program sa nagkalanlaing national government agencies. Yan sa atong partner, ang PIA yes. Ang ubang agencies. So, generate mong nila as a whole ang pag-rating. So as of now, ang rating nila is 56.88. And training po tayo sir sa Bagumbayan o COC, kaning Service Motorcycle Small Engine System. Ito sa kalayo silang area, ang means of transportation nga dalit dito is motor single, habal-habal. Ang ilang problema, magguba ilang motor, wala kabalo maayo. Ang motor nila, dalan nila sa shop, mahal daw. Mahal. So, gusto sila nga sila makabalo. So, nag-training tayo ito. So, dako po lang pasalamat kay karon daw, kuan kanang, hindi daw kayo problema o madaotan kay sila mismo makabalo na maayos ilang motor. Ayon. At the same time, sila po nga katong mga nakabalo na maayo, maka-income sad kay di man po tanan the training dito nya daghan mga motor. So uban sa ilang na po magpaayo. Sa Barangay Nazareth, natay training dito sa carpentry and raise organic chicken. Ang concept same magyapon dito sa Barangay Midatag nga ang carpentry ang atong giuna kay ang ilang output sa ilang training is katong ilang poultry para butangan sa manok. Pagkahuman sa training sa carpentry, nana po dayon ning raise organic chicken. Ang ato ganito pong
sponsor pag programa sa paghimo sa mga poultry. Nagpasalamat po tayo ako sa provincial government sa Zamboanga del Norte. Kaya itabang po sila katong mga NIPA, kay di mong dato tanan. Ang budget ko sa scholarship gamay ra man gud. Tinood, sir. Umon ang funds sa TESDA. So, in partnership sa other government agencies, most especially sa provincial government, ako sa natabang na sila naghatag sa ubang materialis para mahuman gid ang poultry sa mga nangapil dito sa training. Nag-create po sa organization na yon para mag-shared facility nila ang poultry dito. Okay. Sir, ato lang iklaro na mention nimo ganina, kaning atong mga areas ng beneficiaries ani atong mga projects karon are majority mga IPs. No, mga Yes, IPs. sir. Daghang IPs, mga sir. IPs and mga rebuild returnees ng uban, sir, na participants. Okay, specific special program ni siya, special scholarship program gini siya. Na ang maka-avail ng kita ni, it's either rebuild returnees ka or IPs ka nga nakakasagitaw gatong geographically isolated and disadvantaged area. Daghan pa aning mga areas no dili pa declared yun as free from from conflict. Sa nga hatod sa atong yes, mga sa karon, sir, based sa record na to, sir, natay newly cleared barangays, 25 cleared barangays for 2020 at 2021. Nga nasa lungsod sa Mutya, na duha ka barangay, ang Unidos ug ang Birgado. Sa Sirius Peña na ay 5, Don Ilino, Sinaad, New Rizal, Rio Vista ug Tinago. Sa Katipunan na atay Karupay, sa Sayan na 3 ka barangay, Gibo, Makasing ug Pangi. Sa Sindangan, Duha, Tinaplan ug Titik. Sa Baligian ay Barangay Linay, sa Gudod na 1, Bunawan. Sa Gutalak na ay 2 ka barangay, Immaculada Concepcion ug Santo Nino, tulo di ay ug SAS. Sa Kalawit na ay 1 ka barangay sa poblasyon Kalawit. Diyan sa Lion Postigo na dayon ay Unom, na Mawal, Asibak, Sipakong, Santa Maria, Tinigiban ug Titik. Dayon nasa 2021 to 2015, 2011 to 2015 pod nga cleared barangays na ay 2 pod sa Barangay Mutya. Ang New Siquijor ug ang Ubak. So, most likely, kay cleared barangays naman, so pwede natin mag-conduct itong mga trainings. Basig sa 2022 na ito nga program sa TESDA, maapilan natin yung budget, mapangayaan itong budget sa central office, and makapropose na ta. And ato na po isang istoryaon nito, atong pangutanon kung unsa kayo ang ilang mga training nga gusto ma-avail gikan sa atong ahensya. Tinuod yun, sir, kay dako gyud kayong tabang sa ato ang mga katungang mga areas, no, kay ako mismo nakabisita pod ko some of those areas. We also conducted assessment, no, sa ilang mga needs dito, and ato gyud nakita unsa kalisod ang sitwasyon. So especially now, no, with the pandemic, tabangononon gyud kay nato ang mga residente, no, mga naa dito sa mga areas. Thank you for that, sir. Another thing kaning usa sa mga topics nato, no, kaning profiling of decommissioned combatants under EO79. Let's go on this naman, sir. Unsa ba ni siya nga initiative, no, of TESDA of our PRLEC? Is this still under PRLEC or TESDA na lang siya nga program? Sa TESDA ni siya, sir, sa among special program, EO79. Under EO79, sa mga decommissioned MILF combatants sa focus sa atong province of Zamboanga del Norte. Yes, sir. This is an annex sa normalization under the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Okay. So EO79 consolidates all the government's different peace-building initiatives under the normalization track. The normalization track complements the implementation of the Bangsamoro Organic Law, which was signed into law by President Duterte in July 27, 2018 and ratified through plebiscites held on January 21 and February 6, 2019. Okay. Ang mga beneficiaries, sir, of the normalization track does not only cover the MILF combatants, but will also extend to the members of other armed groups who are willing to rejoin the mainstream society. So most likely, sir, more na siya EO70. Ang atong focus, Andre, ang atong mga brother Muslims. Oo. Nasa Bangsamoro. Nana ba tayo mga na-profile ani, sir, nga mga karon? Actually, sir, karon na gyud mo nang ang among provincial director wala gyud naka-appeal gani sa atong programa karon, ako iyang gi-represent. It's because nagsugod na sila, sir, sa Liloy. Nasa sila sa Liloy karon. Oo. Yes, sir. Nag-profiling na sila sa Liloy, sir.
Pila ka areas sir. ang atong target ani sir? Na nabatay list ani or Based sa records na coordinate to sa ubang agency, mm. kuan sir, upat sir. Upat. Atay Okay. sa Fatima Liloy karon, Mm. apoy dungan po siya sir sa simultaneous siya sa Labason. Mm. Sa karong adlaw sir, ang tuwas na sa evacuation center sa Barangay Fatima Liloy Mm. and naapoy sa covered court sa Usukan, Barangay Usukan sa Labason. Okay. Then sa November 11 sir, naay sa Siokon. Okay. Mm. Ayon sa November 12, naay sa municipal gym sa Municipality of Sirawai. Mm. So ang pinakadaghan nato sir no, ang number of target decommission nato nga combatants ang sa Barangay Fatima sa Liloy is 13 kabuok. 13. Sa 13. Okay. Sa Usukan, Labason na ay 23. 23. Okay. 23. Sa Siokon, para sa Pizza 11 na ay 39. Mhm. Sa Sirawai na ay 83. Okay. Ubay-ubay gyud ay sir no. Asa man Yes, siya sir? sir. Sa profiling, Mm. diyan nato makita dayon sir kung unsa to ilang mga gustong mga training o mga ubang programa na gusto nila mapangayoag tabang sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno. So sa tuwa sa TESDA, of course, training man gyapon nato mahatag sa ilaha. Yes. Pero ano gihapon ni siya sir no? This still follows our whole of nation approach. So appeal gyud gihapon Yes, sir. ang other agencies Yes, sir. Appeal nga. yan siya, sir. Ug unsay mga ika-offer sa ato mga partner agencies no nga mga assistance for this Yes, sir. mga combatants Most likely, sir. Mura-mura gyapon sumisag sa PR-LEC na style. Yes. Ang composition sa mga government agencies na motabang sa PR-LEC na gyapon. Pero sir, before na ako ipadayon, no? Yes, sir. Nakalimot ko. Ano tayo upcoming program, waiting lang ta sa approval sa gitawag na mog suga, acronym mo mog suga, or Suga. solar upgrade on GIDA areas, project sa Barangay Midatag, Leon Postigo, Okay. PV system installation in situ and electrical installation and maintenance in situ. So, tuguan sila sa electrical system Oo. and tuguan sila pag sa solar lights, installation of solar lights isa. Kay sa mga far-flung areas usam na atong problema kanang kuryente. Oo. So, natay kaming ito. This is to address the basic needs or basic services for electricity and lighting, especially in cities and communities that still have no access to electricity. Kinapamanggi mga areas ito sir nga sa mga sityo, mga hilit-hilit nga lugar nila, wala pag naabot sa kuryente. Kuryente. Ya, kung abot man rin nito, baka tungod po sa kawadon, dili po makapataod siguro o unsa manggaling. So, bako ang tabang sa ila sir, ato lang ipaabot ani, ma-approve lang ni siya. Hopefully early next year masugdan na ni kay karon mag-apiki naman. Sa PR-LEC gyapon ni siya ato sir. Very good sir no na yung mga ingana nga mga assistance aid for those areas nga lisod pag yun og kuryente. And talking more about the trainings that you have sir, of course I know that TESDA naagid mo yung mga scholarship programs no for these groups for various sectors. So we would like to know sir, unsa ba kaayong mga additional nga mga scholarships nga naata karon ug unsa kaayong mga detalye how can we avail no of these Yes, sir. scholarship Ano sir, programs? nakakaroon sir natin newly approved scholarship program for mostly ang focus na tayo for District 1. Natay 200 slots 200. comprising of different qualifications, organic agriculture in situ na 50 slots. Ayun, ay contact center services 100 slots. And ako tayo driving in situ na 50 slots. So karon ang contact center daghan-daghan siya kay sa pandemic karon sir, daghan man ng gawas na job opportunities nga online. Tinuod na sir. Unya ang problema lang kay daghang interesado pero wala pa'y confidence to speak nga English o natay training ka contact center services pa sila. Ayun, isa na siya sir sa first district 200 slots din. Kapag newly approved sir, same Japon for the first district nga 204 slots. 204 slots all for driving in situ. Okay. Okay. Ang uban, kabalo man tayo karon nga
pangitaan na daw sila og kuan sa ilang nga need daw ang NC2 sa maglukat o lisensya, which is dili na nood. Ang atong NC2 na makuha nila is for employment lagi na siya. Employment. Kunang ila sa employment tax LTO. Otrohon na to, sir. Otrohon na to, iklaro na to kay basig para mahibawan nila na dili requirement to get a driver's license ang NC2 but purely Yes, sir. Sa for kunibalaan, dili siya requirement. Pero sa theoretical, naman tayo partnership sa TESDA, ay mga schools na to, sir, na conduct of training, Oo. na ilang driving, ilang theoretical na lesson, gina-acknowledge sa LTO. Dahil LTO, kung naman sa duwa karon ay theoretical o katong actual, duwa mo ka face sa LTO. So, dati lahang driving nun, sir, kay gawas po sa aginang sa LTO nga requirement, ang uban po, sa panahon karon sa pandemic, nagsuot sa niya normal, bisang tao, mga kalisod, nagkaman naman ito sa kinan. Nagkaman naman ito sa kinan, kaya practical way po, kaya natot na sa mag-commute. Bitaw. Safe din. Ang uban po, sir, nangitang mga driver. So, mga uban, interesado sila kay mga parente nila, gusto sila i-hire as driver, pero malagi na dapat nasa training. Bitaw. And dapat ay another newly approved scholarship program, sir, for intended sa itong mga District 2 constituents. 296 slots available karon, comprising of shielded metal arc welding or SMAW, NC1, 25 slots. Driving, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 400 slots ang 200 slots ang driving, sir. 200 slots. Okay. 200 slots. Okay. Then natay blend and pastry NC2, 25 slots. Natay electrical installation and maintenance NC2, 25 slots. And computer system servicing, 21 slots. Plus, natay additional na 30 slots sa welding. Very That nice. is, ito mga newly approved, sir. Oo. So, gusto sa mga pila na, sir, no, programa, contact ko nila, doon lang sa among office, para makabalas na, ato ang contact number, sir, 09, Sige lang, sir. Is there also a possibility, sir, to avail of those program online? Yes, sir. Natay ko, sir, natay separate program for online. Kanya itong ipang-mention is, marami siya katong newly approved. Newly approved lang, okay. Newly approved na programs na mo undergo sila klase nagi face-to-face. Okay. Dayon naging pigituan na to karon sir. Ang ato man kong mga training providers, gipa-register na to sila sa gitawag na to flexible learning delivery. Sa mga flexible learning delivery. So flexible learning delivery, sir, daghang modalities. Ay face-to-face, na ay online, na ay combination, yung combination learning is combination of face-to-face and online system learning. Kaya natin distance learning. Ang distance learning kanang kumpara sa DepEd, yung gitawag lang modular. Yes. Kaya dapat ay combination of face-to-face and distance learning. Kaya sa test na, di maging pwede na online. Kaya Tinood. Oo. learning. So, pag cooking, di man na ako pwede. Kaya yan ang atal sir. Kung naging po tayo program, sir, for online programs na to, is na online programs na dito sila mag-training, then mahapan lang training, may sila certificate, ilang i-print, katulad yung certificate nila, dadaan na sa assessment center para qualified sila magpa-assess. Okay. Dapat iya po sa magpa-assess. Sir, og mo register tato imong gi-mention ganina nga additional scholarships. Pwede, aside from calling katong imong gi-mention, awa pa nato na mention ang number, pero pwede ba pod nga through online mo ano rata mo message ba sa ano ba sa TESDA or is there any other way una, sir, for sa una, sir, namin Facebook account pero gibawa sa among central office nga okay. nga mag-maintain ng Facebook account. Pwede sila, sir, sa regional nga Facebook page. Mo message dito. Dito sa message, sir. Dayan, sa among cellphone number, sir, is pwede sa matawag sa telephone number, sir, is 212-5628. That is for Crostelco. Our PLDT number is 917-5564. And our cell phone number is
0999 882 6494. 94. Ato nang otrohon sir ha. Ang inyong inyong telephone number din ha for Crystal ko is 212-5628. Ang inyong PLDT is 917-5564. For those who would want to call through cell phone, 0999-8826-494. Sakto na sir? Yes, sir. Okay. No, very interesting kay bisag ako gani makadungog nga naay mga driving lessons karon murag nindot yun mo avail ani. So ato lang klarohon kani nga mga additional scholarships that we have are free for those who want Yes, to sir. avail. Mhm. When we say scholarship sa TESDA, sir, lingatag scholarship, wala ginay isang kasuhan. 5 centavos mo gawas sa imong bulsa nga gamiton sa training. Napay allowance sir. Yes, sir. Wala gid, sir. O naman gastuon sila sa kanilang ilang mga para sa requirements. Picture, na pangayoon para sa forms, nga itapot. Okay. Pero sa training gani, Wala na. For example, sir, lang, driving. Yes. Skala sa driving. Then, ningon ang, dili pwede ningon ang eskwilahan nga, dapat lang may gasolina, dili matakapractice o driving o may gasolina. Dili na pwede. Kaya pingon nga, mag-amot mo. Bawal gina. Sa ato, sir, wala gyud gikan sa pag-start sa training until sa assessment, wala gyud gastuon ang bata. Very Si TESDA pa may muhatag og allowance sa bata. Naay allowance. Naay allowance, sir. Pila po ang allowance? Programs karon. Allowance. Ang allowance, sir, is naslay sa ilang ito og training support fund or kanang daily allowance sila is naslay 160 pesos a day. Wow, okay. Oo. So For the whole duration. So karon sa guidelines na to, kung mag-flexible learning ka, katong combination of face-to-face and distance learning, sir, dapat yung additional 500 pesos for the whole duration for internet allowance. Okay. And additional 500 pesos for the HPPE or the Health Personal Protective Equipment Allowance para pamalitin mo mask, alcohol. Kay while training ta, we are still also observing minimum health protocols and IATF guidelines. So wala gi reason ang mga atong mga tigpaminaw ani nga dili mo avail kay na aside from na allowances daghan taday silang madawat no nga support no aside from learning na pay kwarta na pa sila madawat nga kwarta as allowance no when they Yes, sir. Allowance, sir, o magdepende ang ilang madawat sa gidugayon sa ilang training pod. Sir, talking about gidugayon, how long ba ang training nato for this training? Sir, for example sa driving kung mo training ta og 8 hours a day, mahapon na siya nato og 15 days. Apoy welding mga 34 days. Depende sir, lain siya. Hindi na ko memorize sa number of days, pero lain ang duration. Okay. Ano ba, mahimuot po may kay mga apply, mangita itong taas-taas nga duration. Hinaot nga, mga skills sila sir, gusto silang mo avail, tungod kay gusto silang makakaton, tungod kay sa allowance, kailang mo dawat. Tinood. Sir, and how is our scheme to protect our mga scholars nato nga mag-training against COVID? Oo. Yes sir. Ang atong mga training institutions sir, or training providers na kita nga scholarship program, before na sila mag-start sa program, sir, nato i-issue nila katong compliance sila sa minimum health protocols. Naagin ni checklist na dapat i-follow nila. Na dapat nasa hand washing area, food bath. Dahil ang among klase, sir, during GCQ, we're on 50% capacity lang. Hindi pwede nga tanan sila. Okay. Kaya sa una, ang regular classroom sa una, musulod sa 25 students, pero hapit shoulder to shoulder ito siya. Mga basic kanang pag-lecture. So karon dili pwede. Kung pila capacity sa imong room na nag-observe na og social distancing, kung mayroon ta nga imong room makapuno lang siya og 13 students, then 13 students ay maximum na pwede na ma-train. So, muna natin distance learning combination kay while mag-ongoing sa class, face-to-face class ang uban niya nag-modular. Para dili maulahi. Dili yun nga, magbalik-balik po ang trainer o tudlo kay ang batch, tudloan ani nga day 1 na klase, ugma na po itong nagkuhan kay ito nga. So, balangay man training sa TESDA. Atay flexible learning. Then, as gawas na po, sir, naapot tayo random monitoring
or checking sa mga eskwelahan. Every now and then, sabi na provincial director, kung ihan na siya, nakatubit ang gitawag na term, okoylar, kung binuan na term. Pag-random inspection, maadto sa school. Because kung na-maintain ba yun, kay basin daon niya o nakapasar lang na, natagal na ito certification, kay basin pang inspection na itong ilang mga alcohol, mga foot bath, mga hand washing area. So, to make sure na na-maintain nila, sir, nami monitoring. Dua among klase sa monitoring, sir. Nami calls, nga mismo sa tawag sa bata mo tawag, ay kung dito ta matawag sa maestro, pwede mo to siya mamaka, sir, social distancing ni diri. Atay monitoring, sir, call and site visit. Sa site visit, sir, duha ka kuan, at tulo ka level, atay provincial office na monitoring sa MOA. Na upper regional level, sir, ang regional director nag-create siya team para ani to make sure na ma-maintain kay pinaka-importante ang safety gid sa mga estudyante, di lang sa estudyante, pati po sa mga maestro. And ikatulo, sir, na central office ka monitor, random yapon. Thank you kayo, sir, no, sa mga updates. Medyo short na sa atong time, but before we end, sir, any more announcements, no, that you would like to inform our listeners and viewers yes, today? Sir. Yes, sir. Ato na minsan ganyan, sir, kanan man to, sir. Newly approved programs. Gusto na kita ibalo po nila, sir, na naatay for approval pa, sir, ng mga programs na 986 slots. Okay. Scholarship. Lain ni siya nga scholarship. Lain type na STEP or the Special Training for Employment Program. Apo tayo TWSP. Sa STEP lang daan, sir, na atay for approval nga itong request nga 203 slots. Okay. That is amounting to, including nasa toolkits, 4,994,847.27. Sa TWSP, nakatay 328 slots, amounting to 4,931,621. And the PTSP, or the Tulong Trabaho Scholarship Program, na may 455 slots, amounting to 10,064,139 pesos. All in all, sir, ang tulong ka type of scholarship program, natay total nga 986 slots for a total cost of 19,990,607 pesos and 67 centavos. So, kung gusto sa makabalo, sir, kay mabot mo na itong oras, yes, feel free lang to call our office, pangitaalam ko ninyo as scholarship focal, and we will answer sa inyong mga queries with regards to this upcoming scholarship program na to. Yes, thank you so much, no, sir. Sir, for your closing message, sir? Go ahead. Sir. Yes, sir. In behalf sa among Regional Director Dan Navarro, and our Provincial Director Miraluna Bahay Lopez, nagapasalamat rin ako, sir, sa PIA sa inyong gihatag na kay gayunan sa mga opisina nga mukadangat sa among mga programa o among accomplishments. Manginaot pa mi nga ang partnership namo sa inyo o sa other agencies sa binas pagpadagan nato sa programa sa PRLEC o sa EU70 kay diretso may taman pumagini siya next year, so maabot pang tuig. So maginaot ko nga pagsige gyapon natong partnership, mag stronger lang gyapon, then implement nato ang mga program kay atong tumuog tingwaan is matabangan na magid ang mga katawhan, ma-uplift hanggang panginabuhi, matagaan sila better future. Kay kung mamayo na ilang panginabuhi, makatabang po sila sa economic rise sa atong nasod. Kato lang, dahang salamat, and hapon atong tanan. Thank you kayo, no, Sir Roberto Ricafort Jr., ang atong Technical Education Skills Development Specialist sa TESDA Zamboanga del Norte. Sa laing bahin, no, niya atong mga reports ug pahinumdum para sa publiko. O kay padayon paghihapon natong giatubang ang pandemya. Padayon usab nato nga gipahinumduman ang atong mga residente sa pagmatngon o pagtuman sa mga health protocols nga gi-implement sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar. Subli usab nato nga giaghat ang atong mga kaigsuonan nga wala pa kapavaksin, magpavaksina kita batok COVID-19. Kini proteksyon dili lamang alang kanato kundi alang usab sa ato ang pamilya o sa atong mga mahal sa kinabuhi. Pundo kita sa atong mga kabalayan. Dili magawas-gawas kung walay importanteng tuyo. Maghiusa kita. Together, we will win over this crisis. We will heal as one.
Og diri natapos ang atong tungag oras nga diskusyon. Sa ngalan sa among Regional Director Noemi Edaga ug sa atong technical personnel duyo sa camera, Mael Villacruz, hangtod sa sunod natong episode, ngari kita maghisgot-hisgot.